Today ay ipapakita ko sa inyo lahat ng mga bagong istasyon na nadagdag sa Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Ang goal natin sa video na to is to check the situation in every station. Gaya na lang ng mga facilities, ticketing booth, CR, waiting chairs, dami ng tao at iba pa. Pare, sobrang nakakapanibago sa pakiramdam na meron pang isang istasyon after Baclaran Station. Unang pumasok sa isip ko, nakakapanibago ang design ng station na ito kasi nasanay tayo sa medyo makalumang design ng LRT1. But then dito, lahat ay bago. And to jump on our checklist, unang-una may access sa mga PWD passengers na malapit sa guard. Meron din dalawang escalators dito paakyat. At syempre may elevator rin para sa mga seniors and PWD. Complete ng safety facilities gaya na lang ng mga fire extinguishers, emergency exits, pati mga signages. At syempre, ang pinaka-importante, CR check! Parte na ng pagbiyahe ang paggamit ng CR. Kasi nakakasira nga naman talaga ng mood yung nabiyahe ka tapos nagpipigil ka ng ihi. Ang tanong, malinis nga ba ang CR? Upon checking, malinis naman CR dito, bagong-bago pa itsura. At syempre, paano if kailangan mo mag number 2? Meron ding lactation room for mothers. At dahil dyan, tara na sa Manila International Airport o MIA Station. Uy pare, may airplane no? Pero dito airport pare, LRT station to. Malawak din yung ticketing booth area at meron ding dalawang machines to load your beep cards. Checklist natin, PWD access, elevator, escalator, malinis sa CR na may bidet, lactation room. At isa sa mga napansin ko, maraming janitors dito na laging naglilinis to maintain the cleanliness of the area. Kaya pre, pag naging dugyot pa dito, nasa atin na yun. Malinis at malawak yung area, nakapag feet check pa nga tayo pre. Kaya tara na sa Asia World Station or PITX Station. Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. This is one of the major transportation hubs in NCR. It caters to millions of passengers every year, lalong-lalo na sa mga holiday seasons kung saan jam-pack talaga ito. Reminder lang sa mga babiyahe na only 2 pieces of luggage is allowed per passengers. Basta kaya mo itong buhatin, additional backpack or handbags is allowed basta kaya mo rin. At bawal ang mga objects na more than 5 feet in length. Merong overpass bridge connecting both platforms na meron ding escalators and elevators. Pero gaano nga ba ito kalayo sa PITX? Well, mula dito sa platform na to ay maglalakad ka lang ng konting-konti lang at nasa PITX ka na. Pre, mula Redemptorist, dito lang ako nakaupo sa PITX. Aha, tama ang dinig nyo. Ngayon lang ako nakaupo sa loob ng PITX terminal. Kanina ko pa nga napapansin na walang mga available chairs and benches sa platforms for passengers to sit and wait. Meron din naman itong mga pros and cons. Having no benches or chairs sa platforms will lessen the congestion. Kaso there are cases na nadedelay yung train at yung ibang mga matatanda or buntis would need a place to sit habang nagiintay. So having a few chairs and benches sa platforms would still have its advantages, wag lang natin naabusuhin. At dahil dyan, pumunta na tayo sa ating next station, the Ninoy Aquino Station. Dito ang baba mo kung punta mo ay sa mga lugar na ito. Medyo maliit itong station na to compare sa mga previous stations but still complete with facilities. And last but not the least, the Dr. Santos Station. Sa wakas pre, narating na rin natin ang pinakadulong istasyon ng bagong LRT1 Cavite Extension, the Dr. Santos Station. Ito yung mga pwede mong puntahan kung bababa ka rito. Kompleto rin yung mga facilities, may available na parking, all goods lahat pare. Tinry ko lang naman saglit yung elevator kung okay lang ba. Ayos naman. Tandaan natin na ang mga elevator sa mga lugar na gaya nito ay intended only for PWDs, matatanda, buntis, at kung sobrang bigat talaga ng dala mo at di kaya na escalator, pwede na yan. This is just the Phase 1 of the LRT1 Cavite Extension. Magkakaroon pa ng Phase 2 and 3 hanggang sa makaabot ito sa Bacoor, Cavite. Wala pang specific timeline kung kailan matatapos ang mga stations na to, kasalukuyan pang inaayos ang tinatawag nating right-of-way. This project is expected to serve an additional of 80,000 passengers daily. At bago pa mag-away-away ang mga tao sa comment section, gusto ko lang sabihin na these 3 presidents played a huge role in completing this project during their respective terms. So bigyan natin silang tatlo ng credits, and to all the Filipino people who made this project possible, kasama na yung mga nanonood ng video na to, give yourselves credits as well. And I hope that the partial completion of this project ay magiging simula ng more transportation projects para sa masa.
To conclude my experience, magaganda lahat ng stations complete with facilities at malinis. Sana magkaroon pa ng design yung mga pader sa future para mas lively yung vibes. At sana magkaroon din ng few benches sa platforms para sa mga may kailangan nito. Super laking tulong para sa mga commuters, malaki ang natipid ko sa oras at pamasahe, 5 stars. Mic test, mic test, mic test.